Yun. Eh. Let's go. Na-miss ko to ah. Na-miss ko mag-vlog ng ganito. So meron lang akong dinaanan dito sa SM Center Pililen. Ngayon doon tayo dadaan sa may bypass kasi pauwi na rin naman ako. Kasi kahapon dumaan kami doon sa lugar, yung daan. Saglit lang yung biyahe, tsaka basta papakita ko na lang din siguro sa inyo. Pero bago nga pala yun, ngayong buwan nga pala na to, ngayong petsa na to ay December 2024. Ito na rin yung katapusan ng RFI 175 ko. Pero bago yun, kwento ko muna sa inyo, no, yung mga nag-experience namin ni Pepe. Unang tawag ko sa kanya nung kinuha ko siya sa Rusi Kapihan. Ito ay Pepe. Bakit Pepe? Kasi nga idol ko si Jose Rizal eh. Nung high school ako, tinatawag nila ako na Jose Rizal, di ba? Kasi yung buhok ko daw parang pang Jose Rizal. Sakto naman RFI siya, kaya sabi ko kung Fifi siya parang mas bastos, edi Pepe na lang, di ba? Hindi pa mukhang bastos. Nasa inyo na lang yun kung paano nyo babasahin yung Pepe, di ba? Ako pa ba may kasalanan? Ako pa ba mag-a-adjust? Kaya na nga, tuwan-tuwa ako nung nakuha ko to. Anong taon nga ba yun? 2022? Hindi, 2021. December 2021 kinuha ko to after pandemic. Okay, after pandemic ba? Tama ba ako? Hindi, parang pandemic pa yata. Minus natin yung 2024. Ay nako, Diyos me, mari ka boy. 2024, 2023, 2022, 22. Tama, 2021, December 2021, 22, 23, 24. Pang 3 years na ni Pepe ngayon, no? 3 years na yon. Halos kalahati ng taon na nagbablog ako. 2 years kay Neptune, doon nyo ako nakilala. Nep, diba? Tapos ngayon, after 2 years, kumuha ko nito kasi medyo nabibiti na ako sa power ni Neptune. So nag RFI 175 ako kasi unang kita ko pa lang sa kanya, sobrang nagandahan na ako. Sobrang na-inlove ako dito sa motorcycle na to, diba? Ano pa ako? Sobrang nagandahan ako sa motorcycle na to nung kinuha ko siya. Kaya yung mga vlog natin dito, yung mga share natin dito, talagang ang dami kong na-share sa Rusi RFI 175 natin. Pero sa tingin nyo, sulit pa rin nga ba ngayong 2025 na bumili nitong RFI 175? Meron ng version 2 neto or new version na disusi and then keyless. So yun yung mga talagang uso ngayon, na keyless and may secret key para in case na maubos yung ating battery ng remote, no worries tayo, magagamit pa rin natin siya. Kasi dito sa RFI natin, marami tayong cases na kapag na low bat yung ating battery ng remote, panigurado hindi mag-i-start talaga yung motorcycle. Kailangan mo magpalit. Hassle, ang hassle nun. Yun yung na-realize ko nung kumuha ako ng keyless. Napaka-hassle pala ng di keyless, no? Kaya maganda na rin na nasuggest siguro ni Rusi na kumuha ng RFI na disusi na keyless pa, di ba? So yun lang naman yung mga naging encounter natin dito. Pero unahin natin kung ano nga ba yung mga nagustuhan natin dito kay Pepe, di ba? Nagustuhan ko dito yung overall looks niya. Okay, forma futuristic yung kanyang design pa rin. Sumasabay pa rin ngayong 2024 at kahit sa 2025, sumasabay pa rin yung design niya.
Okay, siguro mga konting upgrade para dito sa motorcycle na to, eh masasabi ko na sasabay pa rin to sa 2025. Okay, sana mag-upgrade sila rito na ang liquid cooled, gawin nilang 4 valves. Kahit medyo babaan nila yung CC kasi medyo mataas talaga sa gasolina to eh. Diba, kumakain din talaga siya kahit sabihin mo na FI. Yung FI kasi ni Rusi parang pang carb type pa din eh. Parang konti lang yung difference. Hindi naman sa pag-aano kay Rusi, pero ganun yung napapansin natin. Kumakain talaga siya ng gasolina. So yun yung mga nagustuhan natin. Looks niya. Sa specs naman, di naman tayo masyadong bitin dito eh. Dali, pasok. Sige. Sige, pasok. Suke, mga pasok, suske. So, yun nga. Maganda rin naman ang specs na ito. Kahit sabihin natin na ang ano nito, specs nito is parang outdated na nga. Sabi nga nung iba. Kasi nga, uso na yung liquid cooled. Ito kasi naka air cooled pa rin naman to. 175cc pero mataas sa gasolina. Yun yung napapansin nila rito sa motorcycle na to. Pero maganda rin naman sa forma kasi talaga. Ito talaga yung isa sa mga nagustuhan ko rito eh. Diba? Pero marami din naman naging issue to, no? Sabi nila issue dito is yung knuckle bearing mabilis. Totoo naman, medyo mahina ang knuckle bearing ni RFI. Nakailang palit na ako ng knuckle bearing. Pangalawa yata, no? Pangalawa na yata yun. Tapos mga napalitan natin dito kay RFI is yung kanyang bola, yung belt. Yan yung mga madalas na napapalitan. Pero wala pa naman akong napalitan talaga na major, no? Bushing, yan isa sa mga napansin natin dito kay RFI. Yung bushing niya dito sa may engine bushing, yun talaga yung pinaka parang napakadelikado, no? Maliit lang siyang napiraso, maliit lang na piraso yung bushing na yun, pero sobrang napakadelikado kapag nawalan ka ng bushing, no? Yung engine bushing na yun, grabe. Na-experience ko dun na parang nagigewang-gewang, di ba? Kakaiba experience yun. Yun yung nakakatakot na experience ko. Gulong, nabutasan ako ng gulong dahil sa pako lang naman, hindi dahil sa pangit yung kanyang tires. Pero yung aking stock tires sa front, hanggang ngayon 3 years na 3 years na hindi naman ako nagpalit. Yung pa rin yung aking stock tires. So kung hindi nasira yung likod na gulong ko, malamang hanggang ngayon yun pa rin yung gulong ko, no? Pero yung gulong ko sa harap is malapit na rin talaga siyang mapudpod dahil nga 3 years na din. Medyo nararamdaman ko yung dulas ng gulong, di ba? Ito na nga pala yung ano, nasa bypass na nga pala tayo. Ang ganda na ng daan dito, dire-diretso na, mukhang okay nang dumaan dito, di ba? So ano nga ba yung mga issue na nakita pa natin? Ang ayoko dito sa RFI 175 yung switches natin dito. Pag nabasa talagang masisira. Ilang beses na akong talagang nakakairita yung naging experience ko sa mga switches ni Rusi. Yun talaga yung nagiging concern natin. Yung switches dito sa push start may problema, kaya bumili ako ng bago. Papakabit ko pa lang. Ngayon kasi gumagana naman siya, pero may mga times na ayaw na naman yung gumana kahit na kakalinis mo lang. Kasi pag nababasa siya na nagkakalawang, di ba? Kumakalawang, ang bilis kalawangin, and hindi siya masyadong secured, tsaka medyo madaling masira. Kaya kung meron tayong mga i-upgrade, siguro yung kanyang switches, no? Sana yung mga switches ni Flash 150X, si Adventure X150, sana yung mga switches nila mas okay na. Kasi yung mga yon wala silang push start wala silang kick start, may push start lang sila, diba? So sana dun sa switches hindi sila magka-problema. Okay, so back to basic vlog tayo. Dito muna tayo, POV muna bilang isang rider, no? Na-miss ko mag-vlog ng ganito yung nagsasalita habang nagmo-motor. Hindi na ako masyadong, uy, may Pepe ay Neptune.
Di ba? Kakasabi ko lang kanina, may Neptune na kagad tayong nakita. Sige, mauna na kayo. So ano pa ba yung mga napalitan natin dito at mga naging issue natin? Wala pa naman masyado. Sa kickstart okay naman, nagagamit ko naman siya dahil kapag nagkakaproblema yung aking push start, madali din naman siyang i-kick, no? Tapos ano pa ba yung mga napapalitan natin dito? Wala pa naman masyado eh. Kaya kung tatanungin nyo ako kung sulit nga ba ang RFI 175 sa 3 years na gamit ko, araw-araw to, no? Ang odometer na nga pala nito ay 43,000 in 3 years. 43,320 to be exact. Itong nagdadrive ako nito. Okay? So masasabi ko na kahit may mga minor issue, kahit may mga minor issue tayo rito, para sa akin all goods pa rin naman, no? Mga napapalitan natin dito yung bola, belt, knuckle bearing, yan pala yung napalitan natin. Tapos itong switches, bumili na rin tayo ng bago. Left and right siguro bibili na rin tayo ng bago. And ano pa mga ba, yung grip nya, yan yung grip, napalitan ko yan kasi pag naaarawan siya is natutuyo, alam mo yung nalulusaw, ganun yung ano niya, nalulusaw yung grip. Tapos sobrang kapit nya, napupunta na dun sa kamay mo yung talagang, ang tawag dito, yung goma napupunta sa kamay mo. Kaya ang dumi-dumi ng kamay ko lagi. Kaya pansin nyo kapag nagbablog ako, ang dumi ng kamay ko dahil yun dun sa grip. Bukod sa pagre-review natin ng mga medyo maalikabok na motorcycle, yun dahil din dun. O ano pa nga ba? Wala pa naman wala pa naman ako napapalitan pa. Ayan. So yung upuan natin medyo pasira na din yung kanyang camelback, no? Medyo natatastas na siya. Okay? So kung tatanungin nyo ako kung sulit nga ba ngayong 2025 bumili ng RFI 175, para sa akin yung new version nila ngayon, sulit yun, napakasulit nun. Basta alagaan nyo lang sa langis tsaka gear oil, yan, magiging suwabe ang inyong makina. So makina naman, di pa siya nabubuksan talaga, never pa siyang nabuksan, no? Hindi ko pa siya pinapa tune up kasi feeling ko, kasi pag nagpa tune up ako, parang feeling ko magkakaroon na naman ng problema eh. Kaya hinihintay ko lang din siguro na yung makina mag ano na mismo, magsabi na sa akin na kailangan mo na ako tune up. Pero ngayon pa naman, wala pa naman ako masyadong na-encounter, no, na kailangan i-tune up. So yun lang yun na ano natin, no. Madami kasing nagtatanong at maraming nanghihingi ng update sa aking RFI 175. Yan, sulit naman siya para sa akin. Long ride ko naman to, siguro ilang beses ko rin tong dinala sa Olongapo. Yun na yung pinakamalayo niyang napuntahan, no? Pero yung mga katulad ng napuntahan ni Nep-Nep, Pangasinan, Bulinaw, Patar, hindi pa napupuntahan ni Pepe kasi nabusy nga si Mami Tsaka nagkaroon na kami ng baby, di ba? Kaya medyo na less yung rides natin dito sa channel. Kung mapapansin nyo, puro review tayo, puro test ride. Tapos medyo konti na yung ating vlog para kay Pepe. Pero araw-araw naman na mamotor ako, papasok ng trabaho, pag nagmomotor ako papuntang mga branch para mag-content, ito talaga yung gamit ko, wala akong ibang ginagamit. Okay? Kasi akala nung iba, yung mga tinetest ride natin, motor ko mismo yun. Hindi, nangihiram lang po tayo doon. So enjoy natin tong ano, bypass dito. Maganda yung bypass nila ngayon dito. Oo nga pala, hindi ko na tina-top speed to si Nep-Nep. Ay, si Nep-Nep, si Pepe. Nalilito na. Hindi ko na siya tina-top speed. Ang pinakamataas na tinatakbo na ito palagi 80 to 90, hanggang dun lang ako. Dati kasi umaabot pa to ng 110,
pero di ko na siya tinatry. Ayoko nang ibirit kasi nga 3 years na siya, diba? Yung makina goods pa naman, wala naman akong problema, pero ayoko nang bumirit ng ganun. Parang mas trip ko na yung yung chill ride lang, no? Tapos na tayo sa pabilisan. Okay, tapos na tayo sa pabilisan, doon na tayo sa chill ride lang. Okay, so doon na ako ngayon. Medyo kasi, kung hindi nyo natatanong, meron tayo mga cases na muntik na tayong madisgrasya. Ilang beses ako nakabunggo ng aso, na muntik na rin akong bumuwal. Tapos nabangga ako sa likod ng isang kotse na hindi ko rin naman talaga na vlog or basta nasa tapat lang ako ng simbahan noon. Nakahinto ako noon dahil nga traffic, tapos bigla akong binangga. Kaya ayun, yung aking plate number or yung plate ko, may bungi, may tiklop siya. Tapos nabangga din ako ng NMAX dyan sa harap. Muntik na ako mag-slide, pero ayun na nga, awa ng Diyos, wala naman nangyari sa akin. Okay naman ako, goods naman ako. Kaya ayun, nag-iingat lang ako, nag-iingat na ako ngayon. Ayoko na yung nakikipagmabilisan. Yung dati nakikipag top speed pa ako, pa ako ng mga motorcycle, diba? Nag top speed pa ako dito. Ngayon medyo parang ang sarap palang mabuhay, diba? Ang sarap mabuhay nang wala kang masyadong iniintindi na panganib, no? Na disgrasya. So ganito lang, chill lang tayo. Ang takbo ko nga lang 60, 61, ganyan lang, 70. Yan lang yung mga takbuhan natin dito. Pero yun na nga, na-enjoy ko yung yung ambience dito sa bypass ngayon. Ngayon, pangalawang daan ko na to. Kahapon kasi pabalik medyo maganda yung daan sa kabila compare dito na medyo malubak. Okay, so yun pala, mas okay pala dumaan din dito. So sa mga bayan-bayan kasi medyo traffic. Nakakatakot lang dito pag nasiraan kayo, diba? Woohoo! Namiss ko to, boy! Woohoo! Hey, namiss ko siya, boy! What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better way. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Sarap mag-ride! Woo! Sarap! Sana ganito araw-araw walang traffic. Traffic pa sa lugar nyo? Saan kayo dito? Wala masyadong traffic dito. Luwag ng daan, parang nasa expressway. Let's go, Pepe! Woo! 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 Ingay no? Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.